So ayun na nga mga pre 'no, pag-usapan po natin ngayon itong, Negros flood control na binisita po 'no, ni, Sec. Vince Dizon at siyempre ni Pangulong Bongbong Marcos 'no. Kasi, itong, proyektong ito ay kaduda-duda. Grabe 'no. Kasi, itong, proyektong ito mga pre ay masasabi talaga nating, hindi po perfect, substandard po talaga. Grabe 'no? So eto po, pag-usapan natin ngayon 'no, eto po ay, diyaan po sa Negros Occidental. Grabe 'no, ininspeksyon, pero nung na-inspeksyon ay hindi po satisfied itong si, Vince Dizon, Vince Dizon mga pre. Ayan, may bagong eksena sa Negros na mas malala pa sa baha mismo mga pre. Ayan, papunta ang Pangulo at si Sec. Vince Dizon para inspeksyonin ang flood control projects. Pero bago pa dumating, bistado na ang bangis ng issue na 'to mga pre. Grabe 'no? At ang nasa gitna, sino ba yung nasa gitna? Si Jeanette Yanson Dumangkas, si Small Boy at ang Homeworld Construction. Grabe, no? Alam niyo ba, itong pamilyang ito ay namamangka po sa dalawang ilog. Ano pong ibig sabihin? Pabeso-beso sila kay First Lady, pero kumakapit din sa mga Duterte. So anong gusto nila? Ayaw po nilang mawala sa kapangyarihan. Grabe, no? Mga pangalan pa lang may bigat, pero ngayon, may bigwas din. Di ba? Unahin natin ang pinakamainit. Etong si Jeanette Yanson Dumangkas. Ayan hindi lang basta kapatid ito ni Small Boy. Small boy pero big boy kung mambulsa, di umano. Grabe. Siya rin ang mukha sa likod ng mga political galawan. Mga social climbing events at mga friendship moments na may alam mo yung pang Netflix at pang plot twist. At ang asawa niya, siyang may-ari ng Homeworld Construction. Ang kumpanya ngayon ay napapalibutan ng mga tanong na mas dami pa kaysa sa tubig ng flood control. At syempre, itong si Small Boy mga pre, singit din natin. Small Boy na big boy. Hindi na kailangan ng intro nito. Pero ngayon, hindi negosyo ang pinag-uusapan, kundi kung paano nila pinaglalakad ang pera. Ayan, impluwensya at koneksyon sa iisang linya ng proyekto. At ang tawag sa linya na yon, flood control. Pero teka, control nga ba talaga? Ano sa tingin nyo? Baka naman, kinokontrol. Baka naman kinokontrol. Diba? At eto, mapasilip ko lang sa inyo mga pre. Etong nandito, no, itong kanilang mga proyekto, kaduda-duda po ito kasi pareho po ng presyo. 'Di ba? Ito po yung company po ay Homeworld Construction Corporation. Pero ang mga projects po ay halos magkapareho po ng presyo. Nakikita niyo naman dito, 8 million, 8 million din dito sa baba, 'di ba? Pareho po 'yan. Nangyari po 'yan or flood control po ito sa Negros Occidental. At dito naman po sa isa mga pre, 57 million. Halos magkapareho. 'Di ba? So sa investigasyon po diyan sa Senado, pag ang dalawang proyekto magkapareho po ng presyo, 'di ba? So questionable po 'yan. Questionable. Kaduda-duda po 'yan mga pre. Imposible naman. Eto pa. Hanapin natin yung magkapareho. Katulad niyan, 8 million. Merong 57 million. Di ba? Talagang kaduda-duda po ito mga pre. Ibang klase. Ibang klase itong galawan po nitong pamilyang ito. Di ba? Katulad nito mga pre. Ganyan. Parang pinaplastic lang si First Lady.
May pabeso-beso pa pero namamangka naman sa dalawang ilog. Oh. Oh, di ba? Kunyari, happy sila na makita yung First Lady. Pero teka lang, dapat mag-ingat po yung ating First Lady dito sa pamilyang ito kasi mahirap na po na magamit eh. Di ba? Oh, nagagamit po ating First Lady. So kayo po ba papayag na gamitin nila yung First Lady sa pansarili nilang interes? Ayan oh, may beso-beso pa. Sana all. Oh, meron pa yung isa dyan. Ewan ko, iyayakap ba to? Di ba? Pareho pa silang nakapula. Yung pula ba na yan ay tunay niyong kulay o baka naman green? Ah. Ano ba talagang kulay ninyo? Ay ako'y nagtatanong lang naman po. Diba? Eh tanong lang yun. Tanong yun ng isang taong naguguluhan. Katulad ko. Diba? Naguguluhan po si Ballpoint Man. Oh. Eh ngayon, eto na mga pre. Dito na tayo sa pinakamatapang na yung banat dito sa mga ganitong klaseng tao. Diba? Etong homeworld construction. Ibang klaseng home, ibang level ang world. Diba? Kakaiba, world. Diba? Kasi pati presyo parang mula sa kabilang dimensyon. Mga kakaibang proyekto, ibang lugar, ibang scope. Pero ang presyo, yun na nga po, yung sinabi ko kanina, pare-pareho. Kaduda-duda. Itong ganitong klaseng presyo, kaduda-duda. Diba? Inuulit ko, sa investigasyon po, diyan sa Senado, pag pareho po yung presyo, eh mukhang may something. Diba? Kung hindi ka magtataka, malamang, alam mo to at kasali ka. Diba? Sa normal na tao, katulad po namin, imposible po ito. 'Di ba? Sa normal na kontraktor, hindi po 'yan papasa. Pero kay Homeworld, pasado. Parang nag-right click, paste price. Parang kinapi-paste lang. Next project, copy-paste ulit. Kasunod, copy-paste na naman. Kung alam niyo mga pre, kung ito ay flood control, bakit parang Excel file lang ang effort? Di ba? At ngayon silang bibisitahin ng Pangulo. Yari na. Pag nakita yung presyo, baka sabihin ng Pangulo, mas consistent pa kayo sa presyo kaysa sa inyong serbisyo. Nakakahiya yun. At kung ghost project, good luck. Kung substandard, ay, yan ang pang-viral. Kung parehong presyo pero magkaiba dapat ang materyales. So, hindi yan efficiency. Tawag dyan, ano to? Eto, ano to? Kapal na muka. Di ba? Pero ito pa yung mas masakit mga pre. Habang naghahabol ang iba para lang makakuha ng maliit na project, si Jeanette at Small Boy nakaupo lang. Hawak ang financing ng hakbang ng maisog sa Bacolod. Tapos, makikita mong nakipag-beso-beso. Si Jeanette sa First Lady, yun yung pinakita ko sa inyo kanina. Di ba? Eto yun. Beso-beso lang malakas. Beso-beso lang malakas. Beso-beso lang malakas. Di ba? Ibang klase. Eto kung ang baha ang negosyo mo, ayan dapat tubig ang kalaban, pero sila VIP connections ang armas. Namamangka po itong mga to sa dalawang ilog. Ayon po sa ilang mga netizens, 'di ba? Gaano po kaya ito katotoo? Kayo po ba ramdam nyo ba o hindi? Pero sabi ng ilan, 3 ilog daw. Political power, flood control budget, at high-level connections. Diba?
natin, 2 ilog lang. Namamangka sa 2 ilog, naging 3 na. Oh. Kumbaga, sa chess, lahat ng side, nilalaro nila. 'Di ba? Pag nanalo ang Group A, close sila. Pag nanalo ang Group B, close din sila. 'Di ba? Pag nalugi ang project, ay, admin error. Oh, hindi po sinasadya. Fault ng kontraktor. Oh, sino ba ang kontraktor? Sino po? Di ba yung Homeworld? Di ba? Homeworld po ang kontraktor. Oh, yan oh. Saan ba yun? Magkapareho ng presyo. Oh, yan. Katulad yan. Katulad nito. Oh, 57 million. Ha? Kung hindi talento ang tawag dyan, edi ano? Pwede bang scheme? Pwede bang scheme? Eto pa. Paparating ang Pangulo. At si Sec Vince Dizon, hindi mo mabubula ang dalawang yan pagdating sa infrastructure. Kasi veterano yung mga yan eh. 'Di ba? Infrastructure, hindi mo sila mabubula pagdating dyan. Kung may mali sa site, kung may nawawalang project, kung may kulang na materyales, kung may presyo na pang ibang planeta, mabibisto po agad yan. Diba? At hindi mo sila pwedeng ipa-beautiful eyes. Yung pa-beautiful eyes ka. Hindi pwede yun. Hindi mo sila pwedeng madaan sa pabeso-beso lang. Hindi mo sila pwedeng pa-soft talk. Diba? Oh, dito na nagtatapos ang kaliwat kanan na connection or baka magtatapos na dito dahil nabisto ng taong bayan, 'di ba? Kasi ang taong bayan, parang detective 'yan. Pag nakita nila na, oy, parang may mali na dito Oh, may something. Oh, magko-comment yung mga 'yan. Siyempre, mababasa ng administrasyon. Oh, ito pala yung Homeworld na to may kapalpakan. Oh, kasi ayon sa netizens, pareho po ng presyo. Oh, siyempre ang Malacanang nagmamasid lang yan, ang administrasyon nagmamasid lang yan. Masisilip ka, 'di ba? O pareho pala ng presyo. Oh, 'di ba? Booking. Kung si Jeanette Yanson dumangkas, Small Boy at Homeworld Construction, ay gumagalaw na parang silang may-ari ng presyo, parang silang may-ari ng proyekto, at parang silang may-ari ng political connections. Ito lang masasabi ko dyan, mga pre. Hindi nila pag-aari ang pera ng taong bayan. Pera po natin yun. So, hindi po nila pag-aari yan. At hindi nila pag-aari ang flood control na kanilang binababoy. Wala po sa ayos. Oh. At kung lumalabas ng mali, talagang mga presyo, substandard, ang gawa, o ghost project ang palabas, hindi tubig ang lulunok sa kanila, kundi sariling kalukuhan katulad po ng nangyari dito sa mga sa Diskaya Kupol na to. Diba? Kaya maghanda kayo. Dahil sa Negros, mukhang may baha. Pero mukhang may lumulutang na anomalya. Yung anomalya po yung lumulutang. Kaya dyan sa Negros, lalo na sa mga taga-Negros, magmasid-masid po kayo dyan. Titigan nyo, bantayan nyo ang pamilyang ito. Diba? Dahil ginagamit lang po nila ngayon yung administrasyon. Baka gusto nilang magpabango. Pero, diba, etong pamilyang ito, isa di umano sa nagpundo dyan sa mga activities dyan sa Dahig. Okay? Diba, napansin nyo nun, pinag-awayan yan nila Maharlika, nila Banat Bay, Bayad Bay. Ito yun, yung pamilyang ito. Diba? Na di umano ay nagpundo dyan sa Dahig, mga pre. So, ano sila? May pera tong pamilya na to, syempre. Kahit ako, kung ako si Ballpoint Man magnanakaw, may pera talaga ako. Pero kahit may pera ko, kailangan ko pa rin ng koneksyon. Kailangan kong mamangka, kung kailangan 3 ilog pa, pwede. Di ba? Anyway, kayo, anong reaction nyo dito, mga pre?
comment down below para naman po mabasa natin yung inyong mga reaksyon, yung mga komento, 'di ba? Comment down below mga pre. And also share this video para makarating po ito sa mga individual, no? Na may mga katanungan kung bakit ba may mga ganitong klaseng issue. Okay? So comment down below. Syempre bago po tayo magtapos, may TikTok, may Facebook po tayo diyan mga pre. Sana po inyong suportahan yung ating mga social media accounts. Okay? At para naman po maging updated kayo, no? Sa ating Facebook, YouTube, at TikTok. So, wag na kayo magtaka. Itong pamilyang ito, talagang sulit po ito, Duterte. Kaya nga lang, dahil namamangka nga sa dalawang ilog, 'di ba? Magpa-plastika na lang. Oh. Kung totoong solidong Marcos ka, admin, eh dapat wala kang ganitong issue. Ano to? Parang ang dating ginagatasan mo yung administrasyon, ginagamit mo para makakuha ka ng mga proyekto. Tama po ba yun? Tapos sablay pa yung mga proyekto mo. Di ba? So, kayo na po yung mag-analyze dito sa sitwasyon na to. Pagkapareho ng presyo, okay lang kung iisang pagkakamali, pumangalawa, pumangatlo. Diba? So, anong reaction nyo? Comment down below mga pre. Hanggang dito lang muna yung ating video. Ayan ha, so kita-kits po tayo sa susunod na video. Ingat po lahat.